Welcome back. Ito po yung part 2 ng ating episode kanina kung saan binibigyan ko ng komento at reaksyon yung pong komento at reaksyon ng ating mga kababayan sa nangyayari sa mundo ng politika. At napapansin ko, hindi na lang po talaga tumatahimik ang ating mga kababayan. Dahil sa sobrang paninira at pagpapalabas ng mga fake news at kasinungalingan ng mga DDS. Kung dati tumatahimik lang ang taong bayan at pinababayaan sila, sobra na po ang kanilang pagpapakalat ng false information. Kaya ang taong bayan po, yung pong hindi mga DDS ay hindi na lang basta mananahimik. So tuloy po natin yung ating pagbibigay ng komento sa mga komento ng ating mga kababayan. Una po dyan, si Kiko Barsaga. Dahil ngayon nga po, dahil sa digmaan sa Middle East, natural, natataas ang gasolina. At kapag tumaas ang gasolina, domino effect po yan eh. Alam po natin yan, hindi lang naman first time na nangyari sa Pilipinas yan. Pero para sa mga DDS, ngayon lang nangyari yan na kapag tumaas ang gasolina, tataas din lahat ng basic commodities. Sabi kasi ni Barsaga, di lang pala gasolina ang tumaas, pati pala kuryente, tubig at bigas. Bagong Pilipinas, bagong maleta. Ayan. Isiningit na naman yung maletang yan na hanggang ngayon, wala pa naman silang napapatunayan. Nakita niyo yung pangyayari na pumayag ng makipag one-on-one interview yung mga 18 ex-marines. Tapos, nung pirmahan na ilan lang ang pumirma. At humiling pa yung kanilang attorney ng copy para daw busisiin niya muna kung ano yung mga nilalaman. So, dyan pa lang makikita na natin na yung mali-maleta na yan ay mali-maleta ng kasinungalingan. Sagot sa kanya ni Pauline Lobina, malamang tataas ang mga bilihin dahil sa nangyayari ng pagtaas ng gasolina. Tataas ang pamasahe at ibang bilihin. Asahan mo na yan. Huwag kang patanga-tanga, Kiko. Kaming mas mahihirap ang nahihirapan. Hindi naman kayong nasa gobyerno at malalaki ang sahod. Kayo pa yung nababaliw sa nangyayari, imbis na kami. Kami kasi mahihirap. Meron kaming pag-unawa sa mga nangyayari sa Pilipinas. Kayo kasi, puro lang bunganga at walang aksyon sa nangyayari. Puro batikos. Wala namang ambag para mapagaan ang mga kalagayan namin. O, di ba? Ano, Kiko Barsaga? Anong ginagawa mo para makatulong ka sa pag-angat ng buhay ng mga mahihirap na siyang unang-unang tatamaan sa pagtaas ng gasolina, ng tubig, ng kuryente at ng lahat ng bilihin? Sige nga, puro kasi kayo daldal. Yan kayo mga DDS, puro kayo daldal, puro kayo akusa. Wala namang kayong ginagawa. Sa bagay, sino bang amo nyo? Di si Sara Duterte. Puro na lang salita, kulang na kulang naman sa gawa. Punta naman tayo sa mga pinapakalat na survey nitong kampo ni Sara Duterte. Tandaan nyo yung survey na nilabas nila tungkol dun sa special election sa Antipolo. Ano ba nangyari? Pinalitaw nila na itong si Red Llaga ay 78% sa mga survey at si Bong Acop 20% lang. Pagkatapos ng eleksyon, anong naging resulta? Nilampaso ni Bong Acop itong si Red Llaga. Nagpapatunay lamang na ang nilalabas ng mga survey ng mga DDS ay puro peke. Sabi kasi dito, karamihan ng mga Pilipino ang walang tiwala kay BBM. Lumalakas naman ang suporta kay VP Sara. Alam nyo, kalokohan talaga to. Magmasid-masid kayo sa paligid. Well, sa bagay, totoo yung survey na yan para sa mga DDS. Kasi mga DDS lang naman ang sinasurvey nila. Komento tuloy ni Clara May Dancillo, presidente na nagtatrabaho, negative sa fake survey, vice president na mas marami pang travel at walang nagawa, mas mataas ang survey, ang presidente, puro trabaho ang pinapakita, ang vice president, puro survey ang Totoo na. Puro survey ang pinapakita ng vice president. Mas madami pang survey na nilalabas kay Sara Duterte kesa sa trabaho na nagawa niya. Asan nagawa niya? Bakit hindi niyo mailabas? Bakit puro survey lang? Totoo naman, pansinin niyo. Nakita niyo yung mga kalye survey ng mga interviews? Kung saan ang iboboto nila or para sa kanila ay hindi guilty si Sara Duterte?
Pero kapag tinanong sila kung meron silang alam ng kahit na isang nagawa ni Sara Duterte para siya ay iboto ng mga to, wala silang maisagot. So, tama itong si Clara May. Sunod-sunod ang pagpapalabas ng survey ng mga DDS kung saan pumapabor lagi kay Sara Duterte. Pero kung nangyari yan sa Antipolo, malamang ganyan din ang mangyayari sa 2028. Kung napansin nyo ba noong mga nakaraang araw, meron pong lumalabas na balita na secured ang Malacanang na hindi nakaligtas sa chismosong si Jason Sa. Tanong niya, anong nangyayari sa loob ng palasyo ng Malacanang? Bakit biglang ipinag-utos ang marubdob na alerto sa paligid simula pa kagabi hanggang sa mga oras na ito? Sagot sa kanya ni Jomar Bolinaw, paano hindi hihigpit ang palasyo kung may mga kagaya nyo na hindi marunong manahimik, mga DDS na puro rally araw-araw, puro panggugulo sa Pilipinas, tapos magtataka ka pa, Jason Sa, kung anong nangyayari? Kayo-kayo din ang may kagagawan ng mga kaguluhan sa Pilipinas dahil mga sabik kayong iupo sa pwesto si Sara Duterte. Kaya lahat gagawin nyo para lang maiupo siya. Na yan din ang aking saloobin. Balita po kasi na meron daw grupo ng 3 ex-general or mga ex-military men ang gagawa ng hindi kagandahan para lusubin ang palasyo. So kung akala ng mga DDS ay magpapapetiks-petiks lang ang Malacanang, nagkakamali po kayo. Kung naniniwala pa rin kayo na weak leader si President Bongbong Marcos, hindi kayo magtatagumpay sa inyong mga strategy. Kahit na anong panggugulo ang gawin niyo, hindi nyo mapapatalsik si President Bongbong Marcos. At huwag nyo kakalimutan ang mga supporters ng gobyernong ito na handang lumabas once na makita namin na talagang lahat gagawin ninyo para sirain ang administrasyong ito. Punta naman tayo sa isang DDS senator na talagang Duterte. Sunugin mo man siya, himay-himayin mo man ang kanyang kalamnan, mangangamoy Duterte pa rin siya. Ito naman ang bagong kuda ni Senator Robin Hood Padilla. Sabihin nila, itong si Senador, masyado itong tuta ni Duterte. Sabihin nyo na ang gusto nyong sabihin. Pero ako, nandoon ako sa mundo na noong panahon ni Digong nagkaroon ng pag-asa. O bakit? Ngayong panahon ni Bongbong Marcos, mas masasabi namin na may pag-asa ang mga Pilipino. Pinagugulo nyo lang masyado para palabasin na wala kayong nakikitang pag-asa sa ilalim ni President Bongbong Marcos. Sa dami ng ginagawa ni President Bongbong, ginugulo nyo ang isipan ng tao dahil hindi nyo matanggap na tama ang ginagawa ni President Bongbong Marcos. Dahil para sa inyo, gusto nyo iparating sa taong bayan na mali si President Bongbong Marcos. Nagkakamali kayo. Nakikita po ng mga matitinong mag-isip na Pilipino ang ginagawa ni President Bongbong Marcos at nakikita namin kung ano ang totoong pakay ninyo. Ang iyo po si Sara Duterte. So kung tuta ba ni Digong si Senator Padilla, ito ang masasabi ni William Melendras. Tuta ka naman talaga. Hindi mo nahahalata, puro Duterte ang nasa bunganga mo. Imbis na magtrabaho para sa taong bayan, hindi mo din alam ibig sabihin ng public servant. Tumakbo ka bilang senator, tapos sa Duterte ka lang magsisilbi? Binaboy nyo ang Senado at ang gobyerno. Serbisyo para sa Pilipino, hindi sa kapwa politiko. Mga tanga kasi ang ibang Pinoy. Boto lang ng boto, tanggap lang ng tanggap ng pera, tapos gusto nyo pala ng pagbabago, tapos iuupo nyo? Gantong tao? Well said, William. Totoo yan. Tumakbo kang senador, Robin Padilla, para lang pagsilbihan si Duterte. Well, ang masasabi ko lang, marami sa ating mga senador, kapalan na lang talaga ng mukha. Balikan naman natin itong sinabi ni Attorney Harold Respicio. Ang daming mga attorney ng mga DDS, ano? Panay ang kuda. Pero sa bawat kuda nila, nabubukot tuloy natin na ang kikitid ng utak ng mga attorney ng mga DDS. Ito po ay tungkol dun sa 18 Marines ulit. Sabi ni Attorney Harold Respicio, bakit yung 18 Marines lang ang inimbitahan ninyo para imbestigahan?
Sila lang ba ang gusto nyong kasuhan? Di ba sila Romualdez, sila Saldico, sila Comelec Chairman George Garcia, sila Trillanes, sila De Lima, sila Erwin Tulfo, di ba nakapangalan sila sa affidavit? Attorney ba talaga itong si Respicio? Kasi ang sagot sa kanya ni Jeffrey Tolado, siyempre, sila talaga muna ang unang imbestigahan kung credible ba ang lahat ng mga pinagsasabi nila. Hindi pwede magsasalita lang sila sa press con nila na kung ano-ano at walang under oath. Kailangan nilang dumaan sa process. Kahit simpleng tao, alam yun. Kung magtuturo ka, syempre kakausapin ka kung anong nalalaman mo. Kung totoo ba ang mga nalalaman mo. Hindi pwede na pag nagturo ka, huhulihin agad ang tinuro mo. Attorney ka, alam mo yan. Huwag kayong magtanga-tangahan sa simpleng batas. O kita nyo? E di binabarag kayo ng ating mga kababayan. Kasi akala ng mga abogado nito, porke abogado sila, kung ano man ang sabihin nila, paniniwalaan natin. Kahit ka sa barangay na lang Pag may nagtatalo-talo, may nagpunta sa barangay para ireklamo yung kapitbahay nila. Alam nga naman patawag kagad yung pinagbibintangan o inaakusahan nung nagreklamo sa barangay. Hindi ba siyempre siya muna ang iimbestigahan? Ano po ba ang reklamo ninyo? Ano po ba ang nangyari? Ano po ba ang ginawa ng nirereklamo ninyo? And then after that, kung nasiguro ng barangay na may laman talaga yung nirereklamo mo, sa kanila ipapatawag yung inaakusahan mo. Simple, di ba, Respicio? Ito kasi mga abogado ng DDS ginagawang tanga ang mga Pilipino. Akala naman nila, lulusot kagad yung kanilang mga pinagkukukuda. At siyempre, masaya ang listahan natin kung nandyan si Harry Roque. Ito po may nasabing tama si Harry Roque. Tama na mali pa rin. Bakit kanyo? Ito po ang nasabi ni Attorney Harry Roque. Ang trabaho ng abogado ay hindi magparatang sa publiko kung hindi maghain ng kaso kung mayroon ebidensya. Uy, ano to? Patama kay Respicio? Ayan Respicio, abogado na ang nagsasabi na ang trabaho ninyo hindi magparatang sa publiko kung hindi maghain ng kaso kung mayroong ebidensya. So kung may ebidensya yung 18 ex-marines mo, edi mag-file kayo ng kaso. So tama dito sa sinabi niya si Attorney Harry Roque. Pero bakit hindi tanggap ni Dexter Contando? Sabi ni Dexter, alam mo naman pala, bakit kayo puro paratang kay PBBM na walang ebidensya? Alam mo pala ang simpleng batas na sinusunod, pero bakit hindi nyo sinusunod? Puro kayo bintang ng kung ano-ano. Dapat umuwi ka, ipakita mo din kung tunay na abogado ka. Tama yung sinabi ni Harry Roque, pero mali pa rin. Kasi bakit hindi niya sinusunod? Yan sinasabi niya. Bakit siya puro bintang kay President Bongbong Marcos? Bakit hindi siya maghain ng kaso kung sa tingin niya ay meron siyang ebidensya? So, syempre, puntahan naman natin si Vice President Sara Duterte. Dahil kung anong dami ng paninira ni Sara Duterte sa gobyernong ito, lalo na kay President Bongbong Marcos, hindi na lang po basta mananahimik ang ating mga kabataan. Nasabi kasi ni Sara Duterte, marami siyang kakulangan bilang presidente, hindi lamang sa pagbibigay ng simpatya at empathy sa ating mga kababayan. More than that, ay yung problema at iskandalo sa paggamit ng pera ng bayan. Style Sara Duterte talaga. Ibinabato kay President Bongbong Marcos ang kanyang kakulangan. Kung ano yung mga pagkukulang niya, kailangan mabalig kay President Bongbong Marcos. So marami daw kakulangan si President Bongbong Marcos. Nag-enumerate siya, pero more than that, ay yung problema at iskandalo sa paggamit ng pera ng bayan. Yung confidential funds, hindi mo pa na ipapaliwanag Sabi tuloy ni Mike Camillando, ikaw na nga yung walang ambag sa Pilipinas. Ikaw pa ang nagsabi na maraming pagkukulang si PBBM. Manhid na talaga ang mukha mo. Kailan ka ba nagserbisyo para sa taong bayan na lagi mong sinasabi? Kailan ka ba tumulong sa presidente? Hindi mo nga alam kung paano magtrabaho bilang Vice President ng Pilipinas. Mas maraming travel pa ang ginawa mo
kesa sa mga naitulong mo or nagawa mo para sa bansa. Kayong mga didilis na feeling matalino, ilabas nyo na gawa ng VP nyo kung sino talaga ang may pagkukulang. Tulad nga ng sinabi ko kanina, manood kayo ng mga kalye survey, yung mga street interviews, doon sa mga tinanong kung bakit si Sara ang gusto nilang maging presidente at magpakita sila o magsabi sila ng kahit na isang nagawa ni Sara Duterte para iboto nila, wala po silang maisagot. Tapos sasabihin pa ni Sara Duterte na marami daw pagkukulang ang ating presidente. Ano bang tawag sa ganyan mga pag-iisip? Nakikita niya ang kakulangan daw ng ibang tao, pero yung kakulangan niya, wala siyang masabi. Sabagay, natandaan ko yung sinabi ni Sara Duterte na wala daw makaka-question sa mga ginawa niya sa trabaho niya. See, nakalimutan ko lang kung ano yung word na yun eh. I-comment nyo nga sa baba kung ano yung ganung klaseng tao na nakikita yung kakulangan ng iba, pero yung kakulangan niya, hindi niya napapansin. O yan talaga ang style nila ngayon. Ang pagandahin ang imahe ni Sara Duterte, palabasin na wala siyang bahid ng korupsyon dahil nga sa naniniwala sila na si Sara Duterte ang susunod na presidente ng Pilipinas. Sabi ni Lauren Badoy, dadalhin natin sa pagkapangulo si Inday dahil siya lang ang makakapanagot sa mga nagnakaw ng pera ng taong bayan. Wala nang iba. Badoy, hindi kaya dapat ang gawin ni Sara Duterte ay hulihin muna niya ang sarili niya. Lalo na kung ang sinasabi mo ay pananagutin ang mga nagnakaw ng pera ng taong bayan. Wala nang iba. Oo, wala nang iba. Wala nang iba talagang dapat unang hulihin kundi si Sara Duterte mismo. Sabi nga ni Nelson Gallo, siya ang makakapagpanagot. Sige, umpisahan niya sa sarili niya. Ipakulong niya sarili niya dahil isa din siya sa korap na opisyal ng gobyerno. Kahit anong mababangong salita pa gamitin nyo para pagtakpan ang mga kalokohan ni Sara Duterte, alam na ng mga tao na kung ano ang pagkatao ni Sara Duterte. Isang magnanakaw. Yan po mga binabasa ko galing sa ating mga kababayan. Nakikita po nila, tulad ng nakikita ng the rest of the Filipino people, kung anong klaseng tao si Sara Duterte. At yan ang iuupo nyo bilang presidente. Uy, pero para sa mga DDS, lalo na sa mga kaalyado niya, tulad ni Vic Rodriguez, si Sara Duterte daw ang ina ng bayan na mariing tinutulan ni Ani Liwanag, baka ina ng kawatan. May bayan pa kayong nalalaman. Kailan pa nagserbisyo yan sa bayan, ha? Pag-asa ng mga kawatan sa 2028 para makanakaw ulit sila at makalaya. Lalo na si Saldico at Harry Roque. Si Sara na lang ang pag-asa nila para hindi sila makulong. O hindi ba? Parang may nabasa akong sinabi ni Harry Roque na maghihintay na lang siya ng 2028 dahil siguradong pag-upo ni Sara Duterte, absuelto si Harry Roque at lahat ng may kaso ng mga kaalyado ng mga Duterte. So ito nga ba talaga ang ina ng bayan? Si Sara Duterte?